So ayan mga idol, gagawin natin. Ito po ay galing sa Quezon City. Pinaalala mo lang ito ngayon lang mga idol. Kaya gagawin po natin. So ang problema nito ay, dati ko na daw itong ginawa year 2020. So ngayon may ibang problema na naman. So i-check natin. Ang sabi kasi ni sir, kapag binubulyuman daw, ay kusa daw namamatay kapag nilalakasan ang volume. Na alam na natin kung ano yung problema nito. Kaya i-troubleshoot po natin kung anong model ito. Ano pa, galing Quezon City ito mga idol. Maraming salamat sa mga gusto magpaayos. Pwede kayo magpalala mo, LBC, GNT. So shout out kay Ma'am Manrique. So ang model niya ay Redmi 9. So ayun mga idol, buksan na natin dahil naka-tape siya. Baka magawan pa natin ng brand. Alam ko yung ginawa ko dati. Matagal na mga idol, almost 5 years na rin. Grabe. So satisfied na ako kung umabot mo ng 5 years bago nasira. Hindi nalugi ang paggawa kung sakaling anumang inayos dati. So yan, i-check natin kasi ang sabi niya kapag i-volume daw, yun natin. So kung problema ito, kung may password to, hindi natin ma-check to. Subukan na natin 112 emergency call. At minsan kasi madalas mga idol kapag tinatawagan siya, bigla yan ma-off. Kapag may tama ang battery fuse. So yun po yung madalas na may tama sa mga Android phone mga idol, lalo na Redmi, Phoenix, Tecno, yan. Yun po yung mga front ng mga fuse. So kapag laging nababagsak, nasisira ang fuse. So malamang ang ginawa ko dati nito ay no power or lockboot problem. Yung nasa board ang tama. So tingnan natin. Ayan, i-charge natin mga idol. So medyo loading nga siya, oh. Sabukan natin. Kapag ito magtuloy sa charging or nagbubukas sa menu at binubunot natin mamamatay, alam sa natin kung saan ang tama. Ayan, lugo lang siya, oh. So mag 1 minute na mga idol, ganyan pa rin. Kaya gawin na lang natin. So bakit ganito siya? Lugo na lang. So nag-iinit na siya, oh. So buksan na natin mga idol. So mukhang nadali na yata ang fuse nito. So baka may ibang problema ito, reformat na pa ganito. So bago natin i-reformat, check muna natin yung loop kung ano yung ginawa dati. Buksan muna natin. Steady lang talaga siya. Ay, yun lang, hindi pa nagawa ang fuse. Ayun, nag-report, nag-vibrate. Malamang fuse ang tama nito mga idol. Kasi ang sabi niya, pag nilalakasan daw ang volume, ay namamatay. So malamang dead phone to dati nung ginawa ko to. So year 2020 pa mga idol, grabe, ang tagal na. Kaya ayan, ang ito-troubleshoot natin ngayon mga idol ay yung fuse. So madalas kasi nito, kapag laging nababagsak, ay nasisira po ito. Kaya ayan, ito po yung gagawin natin ngayon mga idol. So yun yung una natin i-troubleshoot. Kung yan ba ang tama. Kasi kung ang mga ganitong model mga idol ay may problema sa fuse or may issue sa fuse. So ingatan nyo na mga idol. Alam nyo na kung meron kayong ganitong model, Redmi 9, ingatan nyo na hindi laging mahuhulog para hindi madamay ang fuse or madamage. Kasi kapag sira yan, kapag nilalakasan mo talaga ang volume, ay mamamatay-matayan. Minsan naman nagagamit mo kapag naka-charge or minsan naman kapag nakadita ka, biglang ma-off. Or nilalakasan mo ang volume, mag-off siya kapag malakas ang tugtog. Ayun, ang off siya, oh. Subukan natin i-charge. So ayun, naglulugo siya pag i-charge. So walang lumabas na charging percentage. O tingnan natin, baka lalabas yan. Ayun, nag-recovery siya. Ako, may kinalaman ito sa reformat mga idol kapag nagganito. Tingnan natin kung may short sa volume. Wala namang short. Subukan natin i-reboot. So pag reboot mga idol, hindi po yan reset, reboot lang yan or restart. Tingnan natin kung lalabas ulit ang recovery. So kapag ganito mga idol, pwedeng may kinalaman sa reprogram ito. So hindi naman lumabas. So possible baka napindot natin. So hindi na natin mapindot dahil wala na yung casing. So nag-recovery siya. Madalas kasi kapag nag-recovery mga idol, may kinalaman sa reformat. Kusang nag-recovery. Or minsan naman, short ang volume switch. Pero ngayon, nakita natin, hindi naman siya short. So malamang nito mga idol, sa ano lang ito? Fuse. Uy, bakit walang... Yun lang, bakit walang takip? So malamang tinanggal siguro to. Walang dikit. Tingnan natin kung ano yung ginawa ko dati. Kasi minsan may mga nagpapagawa dito mga idol
nagalaw na sa iba at hindi naayos. At ayan, di ko nalagyan siguro ng dito ang ginawa ko dati mga idol. Bootloop ang ginawa ko dati dito, yung dito sa pinaka sheet na to sa ilalim. Yung nagbi-blink, hindi nakikita ang percentage ng charging. So minsan kasi may mga nagpapagawa sa atin na galaw na lahat, tinanggal ang battery. So nakalimutan ko siguro idikit dati ito. So ngayon mga idol, ang bumigay naman dito yung fuse. So ba't hindi naputol to? Laging nababagsak. So kapag nababagsak kasi ito mga idol, ayan, kailangan ayusin natin ang fuse. So hindi po nagalaw ang fuse pala nito. Kasi marami nagpapagawa sa atin mga idol, galaw na sa iba at hindi naayos. At ang ginawa natin ay yung dito sa board. So naayos naman natin, kaso lang yung ibang parts, lalo na itong battery, tinatanggal or tinetesting. So hindi na nadikitan. So hindi ko nadikitan din dati. So ang ano lang doon, kung hindi talaga madikitan, possible na maputol ang flex. So ito hindi naman siya naputol. Kaya bumigay dito mga idol yung fuse malamang. So hindi pa kasi nagalaw pa lang ang fuse. Minsan kasi may nagtitesting ng mga battery, tinanggal siya, tapos pagbalik lapat na lang diretso, hindi na dinidikit. Kaya ayan mga idol, ito yung subukan natin gawin ngayon. Ito troubleshoot natin dito una. Ayan, nakita naman natin na nagalaw ng board. So yan po yung biblink lang dati na red may, tapos biglang ma-off. Ito naman kasi steady lang siya, kaya possible na nasa fuse. So tanggalin natin mga idol, gamit natin ay soldering at tingga. So para matanggal ito mga idol, minsan kasi may mga nagtatanggal nito, hindi nila matanggal-tanggal. So ang para matanggal niyo, hinangin niyo itong mga gilid-gilid una. Yan, gilid, tapos gawin lang gilid, lagyan ng tingga, tapos sabay angat. Ayun o, tanggal agad o. Kasi tingga ang mga gilid-gilid yan mga idol. So next step natin, i-bypass natin mga idol. Tanggalin natin ito kasi madalas yan kapag laging nababagsak, yan yung nasisira. So ito naman mga idol, kabaliktaran, pag-bypass natin kahit laging mababagsak, hindi na po yan masisira ang pinaka-fuse dahil ang nilagay natin ay tingga na. Hindi po yan basta-basta madudurog. So yan, nadudurog ito mga idol, hati sa gitna. So ayan mga idol, na-bypass na natin. So ganun lang kasimple kapag nilalakasan ng volume na namamatay. So yun po yung concern ni sir. So ngayon, idikit na natin to mga idol. So hindi ko napansin dati na hindi nadikitan siya. So nasisira lang po ang fuse kapag laging nababagsak. So ayan, nag-apply tayo ng, ay naubos na. Apply tayo ng double-sided tape. Marami naman tayong double-sided tape mga idol. Kaya yan, ito po yung pinakamanipis na double-sided tape. Malakas po ito dumikit mga idol sa battery. Duda ako na ginalaw nito sa iba at hindi nagawa at dinala sa atin. Pero nagawa, kaso lang tinanggal ang battery. So hindi ko napansin, hindi ko nadikitan. So minsan kasi kapag marami tayong ginagawa sabay-sabay, so hindi natin mapapansin yan. Basta ang ginawa natin, diba, bootlock. So tinanggal natin ang board at inayos natin. So kapag marami tayong gawa, so nakakalimutan minsan na dikitan. So hindi ko po ito tinanggal dati mga idol, malamang kasi hindi ito basta-basta tatanggalin mga idol kung yun lang ang sira. Kasi kapag alam ko kagad ang sira mga idol, kapag gano'n lang nagbi-blink-blink lang, pag nasa board na, alam ko kagad yan. Kasi tinetesting ko rin yan ng battery ng iba bago ko tanggalin ang battery. So ito mga idol, salpak natin yung LCD. So malamang galaw na ito sa iba dati bago dinala. So ayan, nadikit na siya. So di na yun magalaw-galaw. So diretso na tayo mga idol. So wala na tayong testing-testing para dire-diretso ang ating gawa. Tingnan natin kung mabubuhay. Kanina logo lang, tas maglambing lang ma-off. Pero ang sabi naman ni sir, pag nilalakasan daw ang volume or tunog, yun namamatay. So madalas nasa dito lang sa ginalaw natin mga idol. So huwag niyo pong i-troubleshoot ang motherboard pag ganun. So doon lang kayo mag-troubleshoot sa battery fuse. Ang ganitong gawaan mga idol, hindi po ito delikado kasi marami na po tayong nagawang ganito. Kahit ma-overcharge ay pwede siya. May sariling fuse kasi ang motherboard mga idol. Ang battery naman kapag replacement ay wala namang fuse, so hindi naman delikado. Ang ano lang ang pinagkaiba lang sa replacement, madali po lumubo. Ang ganito kasi mga idol na ginawa natin, hindi po ito basta-basta lumulubo. Kahit ma-overcharge mo siya, ang kagandahan, sobrang kunat na rin malubat ang pinaka-battery mo. Lahat ng cellphone ko sa bahay, ganito mga idol, tinatanggalan ko ng fuse. Kaya yan, sobrang kunat na malubat. So next step mga idol, ibalik na natin lahat. At wala tayong testing, diretso lapatan na. Para mabilis lang, mabalik natin kagad ito ngayon. Salpak natin yung SIM at ayan, una natin, diretso. Yan, tingnan natin kung magtuloy. So ubos ang isa nating adhesive mga idol kasi araw-araw talaga ang daming nagpapagawa ng LCD mga idol. So ginagamit natin sa likod. So, minsan sa battery.
Kanina mga idol, ganito lang siya. Tingnan natin kung magtuloy sa menu. Pero kung hindi magtuloy sa menu mga idol, kailangan ito i-reformat. So masolve na rin yung namamatay siya kapag nilalakasan ng volume. So connected kasi yon sa fuse na ginawa natin. Kasi kanina lumabas ang recovery, maaaring nag-corrupt ang system niya. So antayin lang natin kasi minsan matagal talaga yung magbukas sa umpisa. Yun mga idol, nagtuloy siya oh. So nasa fuse lang talaga ang tama mga idol. So medyo loading lang siya dahil maraming laman ang system nito, malamang. So kanina kasi nung binuksan natin, nagpa-vibrate siya, nag-off mga ilang minutes. So ito mga idol, ayan. Nagtuloy na siya oh. Kapag lumabas ito mga idol, yung bibling sa gilid, ay ibig sabihin, ayan, nagtutuloy na siya mga idol. Solve na to mga idol, ayan. Connected talaga sa fuse kapag namamatay o nilalakasan ang volume. So ganun lang kasimple mga idol. Kung may natanggap kayo na ganun ang problema na kapag nilakasan ng volume, pwede nyo sundan ang ginawa natin. So, solve na ito mga idol at pang matagalan na ito. At back to kunat na rin malubat ang pinaka-battery. Ang mahalaga mga idol, nadikit na rin natin ang battery. So, 5 years bago ulit nasira. So, ang tagal na rin mga idol. Kaya, anong masasabi nyo mga idol sa gawa natin? So, ngayon naman ito mga idol, ito yung last na issue niya. So, hindi na po ito magkaka-issue pa. So, satisfied repair po mga idol. Maraming salamat. Sana i-support nyo po ang video natin. At sa mga gusto magpayos, pwede kayo magpalalamove, LBC, GNT. Kapag malalayo naman, so pwede po GNT or LBC via deliver. Maraming salamat mga idol. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa natin. At ito po yung problema mga idol, yung pinaka-battery fuse. So, ganun lang kasimple. Pwede nyo tanggalin yan. At pwede nyo rin po gamitan ng jumper wire kung magawa kayo. Maraming salamat po. See you on my next video. Bye-bye.